Okay. So, ayan mga master, nandito tayo ngayon sa Hello. Ayan. So, ayan na nga mga master, nandito tayo sa van ngayon at pinisita ko ulit yung van natin. So, yung naging project natin dito sa van, all goods na, no? Steering okay na. Wala nang leak. Carburetor, all goods na. So, hindi na nagdoloko yung minor. One click start na siya, no? Gas consumption, matipid na. So, yun. Okay na siya. In short, okay na siya panggamit. Ngayon, meron pa akong isang easy check ngayon dito kasi nung una ko siyang chinek, hindi ako sigurado kung okay pa yung yung pyesa na to. So, bubuksan po natin yung makina para ma-check natin yung timing belt, kung yung timing belt ay kung may damage na or pwede pa siya, kung malutong na siya or kung pwede pa. Kasi kung malutong na yung belt, kailangan natin palitan kasi delikado yun kapag bumiyahe tayo tapos minalas-malas, naputol, mas malaking sira, problema ng sasakyan at mas malaking gastos ang ating kakaharapin kapag nasira yung naputol yung timing belt. So, hindi ako mapakali kanina kahit na masikip dito sa parking. Yan, sobrang sikip dito. Dikit-dikit kami yan. May sasakyan sa harapan. At dito rin sa tabi ko. So, hirap akong makapagtrabaho kasi hindi ako makakapasok dyan. Yan, dikit na. So, dito ako dadaan sa driver side. I-atras ko lang itong upuan na to. Tapos, iaangat ko itong passenger side sa harapan. At dyan na ma-access na natin yung engine bay. And then, tsaka natin titingnan kung matatanggal natin yung bolt ng cover ng timing belt. So, ayun mga master, yan ang project natin for today. So, isi-check natin ang timing belt kung pwede pa. Kasi kadalasan, sa may mga sasakyan dyan, or dun sa mga bago pa lang sa 4 wheels, may mga sasakyan, isa sa pinaka-importanting parte ng sasakyan, itong timing belt na to. Kasi kapag ito bumigay, kapag ito naputol, sigurado tatamaan yung head mo, mababali yung valve mo, di ba? Pwedeng masira yung mga rocker arm mo, pwedeng maputol. So, mas malaking problema ang kakaharapin mo, no? Bis na ang bibili mo lang is yung timing belt lang na nagkakahalaga ng 2,000, minsan yung iba 1,500, eh mas malaking gastos pa yung aabuti natin. So, ngayon mga master, yun na nga. Lagi yung tatandaan, kapag kayo bumili ng segunda manong sasakyan, is ang unang-una nyo i-checkin is yung timing belt, no? Para sigurado. Kasi kung may lamat-lamat na yan, hindi mo na siya pwedeng ibiyahe ng malayuan. Kasi baka maputol nga. Sobrang init, no? Sobrang ikot ng makina, eh, maputol. Mawala ka sa timing, masira yung makina mo, no? Ayan. At yung timing belt na yan ay gaano ba katagal yan bago palitan? So yan yung question dyan mga master. Actually kung yan timing chain yan, matagal ang timing chain bago palitan eh. Kasi ang timing chain, napakatibay nun. Kagaya nung dati kong sasakyan na timing chain, hindi naman bumigay yung timing chain nun kahit na luma-luma na. No? Lumuluwag ang timing chain. Papalitan mo lang yung timing guide, yun lang para sumikip, tsaka yung tensioner. Sa motor, ganun eh. Pero ganun din sa mga sasakyan na merong timing chain. Pero yung mga ganitong timing belt, mga master, ito yung nakakatakot kasi ang timing belt, pag naputol yan, durog. Wala na. Sira na agad yung makina mo, yung head ng makina mo, yung ibabaw. So, gaano ba siya katagal bago siya palitan ng timing belt sa mga lumang sasakyan? O kahit sa bago. So, ang maintenance kasi ng timing belt, base sa aking pagre-research, kapag yung sasakyan mo inabot na ng 100,000 kilometers, yan, palitan na yan ng timing belt. Kahit na maayos pa yung timing belt, kailangan mo ng palitan. Kasi yan yung lifespan ng timing belt. O 100,000 talaga. Kadalasan, no? Ayun. So, para lang may idea yung iba. So, ngayon, hindi ko alam kung ito napalitan na to ng timing belt nung may-ari o yung mga nakabili. Dahil ito pong sasakyan ay nasa 100,000 ano na rin mileage.
116,000. So yun yung tinakbo niya, no? 116,000 kilometers. So kung yan hindi pa napapalitan since nung nabili itong sasakyan, meaning to say, kailangan ng palitan yung timing belt, no? Pero kung itong timing belt na to bago pa, hindi ko kasi alam yung history nito eh, no? So kung bago yung timing belt na to, ibig sabihin napalitan na. So yan ang aalamin natin. Okay? Yan lang, yan ang kalikot natin ngayon sa ating van. So hindi ko pa ito sa likod, higaan sa likod. Hindi ko pa ito maayos-ayos kasi yung mga materyales na kakailanganin ko wala pa, hindi pa natin nabibili. But inuunti-unti na naman natin, no? Bala ko nga mag-camping, dadaling ko to. Camping muna tayo. So ayan na nga, ito na tayo mga master. Ayan. So ito yung cover para mabuksan natin yung timing belt. Titingnan natin yan, ha. So ayan mga master, moment of truth. Ayan na. Bubuksan na natin tong timing belt up. Ayan o. Tingnan natin kung okay pa yung timing belt nito. What? Bakit ganito? Okay pa naman. Parang wala pang mga master. Wala pa namang lamat. Maganda pa naman. Maayos pa. Tingnan natin kung na, malutong. Hindi pa. Para namang parang bago yung timing belt nito. No? Parang bago yung timing belt niya. Parang bago. Wala pa siyang wala pa naman siyang marka na sa nakikita ko Okay pa naman siya. Wala man ako nakikitang marka sa kanya. Yung marka na na may lamat, wala namang ganun. All goods naman mga master. So in short, pwede pa. Pero parang gusto ko na rin palitan ng timing belt. Okay pa naman, no? Wala pa, all goods pa. Panda rin natin. Okay. So, panda rin muna natin yung makina. Ano nyo, one click lang to mga master. Bombahan lang natin ng konting gas. Yung carburetor na ginawa natin. Ayan. Okay naman yung timing belt niya.
So lang ang worry ko, bakit ganyan ang ikot niyan? Parang hindi perfectong sentro. No? Ganyan ba talaga yan? Timing belt ay okay pa yung belt niya. So hindi siya malutong, no? Ano pa rin siya. Kumbaga saktong-sakto pa rin siya. At wala siyang lamat. So I can say na goods pa siya ibiyahe ng malayuan. Ngayon, nagtataka lang ako kasi yung ikot ng pulley nung parang hindi siya perfect circle. Yun lang yung ko eh. O hindi ba siya naka-align na maayos. Yun lang naman yung concern ko. So aalamin ko yan kung normal lang ba yun. Pero tingin ko hindi normal yun eh. Tingin ko kinabit yan, baka sumala, no? Kasi dapat perfect yung ikot nun eh. Hindi yung parang gumaganon-ganon. Para siyang dapat diretsong ganon. Hindi yung sumasayaw-sayaw yung ikot ng bell niya. So yun lang yung worry ko. Hindi naman siya mukhang matatanggal, tingin ko lang. So pag ganun kasi yun, hindi pantay yung play ng belt niya. Kaya yung belt niya, hindi siya naka-sentrong-sentro. Kumbaga nakausog siya papasok sa loob. So may allowance siyang ganun. Ewan ko, delikado yung ganun. Mamaya sumala yung belt, no? Nagkaroon tuloy ako ng isipin. Pero tingin ko baka ganun yung mangyari. Baka sumala yung belt. Pero hindi naman siguro mangyayari yun. Kasi kung sakasakaling pumasok yung belt dito sa loob, tatama yung belt sa wall ng head. Masusugatan lang yung yung belt. Pero dapat kasi nakasentro yun. Siguro, ayun, gano'n na nga. So, tingnan natin mga master, obserbahan ko pa. Medyo nagwo-worry ako dun. Alright, so yan lang muna mga master ang update sa ating van for today. Medyo matagal akong walang vlog dahil ang dami kong mga iniisip na gagawin pero hindi ko naman naumpisahan. So, hopefully magawa na natin, no? Mga bagay-bagay. Alright, yun lang. See you next time.